Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. Sana po nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Sana makasama namin kayo sa ating gagawing pagtalakay. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato, patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, pag-aaralan po natin at susuriin yung paniniwala ng iba. Opo. Na para ituro at ipagpilitang ang Panginoong Hesukristo raw ay Diyos. Kanilang sinasabi, ang Panginoong Hesukristo ang Diyos na nagkatawang tao. Madaling salita, may paniniwala po ang marami na ang Diyos mula sa pagiging kalagayang Diyos ay nagkatawang tao. Tutal, makapangyarihan naman siya sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat, kaya mula sa pagiging Diyos, nagkatawang tao siya. Hindi po tinatanggap ito ng Iglesia ni Cristo, itong paniniwalang ito. At yan ay patutunayan po namin sa pamamagitan din ng mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Suriin natin, kapatid na Gerson, mula sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, ano bang paniniwala ang Diyos ay nagkatawang tao? Sa Gawa 14:8 hanggang 12, sa Listra ay may isang lalaking di makalakad. Pagkat lumpo na siya nang ipanganak, nakaupo siya at nakikinig sa pagsasalita ni Pablo. Tinitigan siya ni Pablo. Nakita niyang may sapat na pananampalataya ang lumpo para gumaling. Kaya sinabi niya, tumindig ka. Pagkarinig nito, lumundag ang lumpo at nagpasimulang lumakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya. Nagkatawang tao ang mga Diyos at bumaba sa atin. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, pagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Sana po napansin po ninyo na sa panahon pa po ng mga apostol, ay mayroon ng mga tao na naniniwala na ang Diyos ay nagkakatawang tao. Ang kanila pong pinagkamalan na Diyos na nagkatawang tao ay sina Pablo at Bernabe, sapagkat nakapagpagaling ng may sakit, katulad ng lumpo na pinagaling po ni Apostol Pablo. Ang sabi po nila, nagkatawang tao ang mga Diyos. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at tinawag nilang Hermes naman si Pablo. Ano ang mapapansin natin doon sa paniniwala nilang yon? Ang mga tao po na nag-akala na si Pablo at si Bernabe ay Diyos na nagkatawang tao ay hindi po mga Kristiyano, kundi sila po ay mga pagano. Katunayan, yung paniniwala nila doon, di ba? Yung, Opo. Sino yun? Sino raw? Tinawag po si Bernabe na Zeus at Hermes naman si Pablo, na yan po ay ang mga Diyos ng mga pagano. Kaya hindi natin tinatanggap yung paniniwala at itinuturo nila na ang Diyos daw ay nagkatawang tao Opo. Kasi nga, yung paniniwalang yan mga paniniwalang pagano. Opo. Hindi paniniwala ng mga tunay na Kristiyano, ika nga. Di ba? Opo. At anong aral ng Biblia, kapatid na Gerson, ang sinasalungat ng paniniwalang ang Diyos mula sa pagiging Diyos ay nagkatawang tao? Pakinggan po ninyo, ganito po nakasulat sa Malakyas, sa 3 at ang talatay 6. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Ang Panginoon Diyos po mismo ang may pahayag. Ang sabi niya, ako ang Panginoon ay hindi nababago. Dapat yan ang tanggapin natin. Opo. Yan ang ating sampalatayanan. At yan po ang pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo. Ang Panginoon Diyos po mismo may sabi na siya bilang Diyos hindi po nababago. Kaya mali po na paniwalaang mula sa pagiging Diyos, nagbago siya at nagkatawang tao. Sasalungat yon sa itinuturo niya. Hindi nga siya nababago
Sabi ng iba, suriin pa rin natin, kapatid na Jason, ang palusot ng iba dyan ganito, yan ay noon. Hindi na nung panahong Kristiyano. Para bang sinasabi nila na nung panahong Kristiyano, nagbago na ang Panginoon Diyos mula sa pagiging Diyos ay nagkatawang tao. Tama ba yun? Pakinggan po natin, hayaan po natin Biblia ang sumagot sa Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Maging sa panahong Kristiyano, ang sabi po, ang Ama na siyang tunay na Diyos ay walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sana mapansin po natin ito, mga kaibigan, mga kababayan. Una, tiniyak po sa atin na yung paniniwalang ang Diyos mula sa pagiging Diyos ay nagkatawang tao, hindi paniniwalang Kristiyano, kundi paniniwalang pagano. Pagkatapos, tiniyak pa po sa atin ng Biblia na ang Panginoon Diyos, noon pa man, sa panahon ng lumang tipan, hindi anya nababago. Hanggang sa panahong Kristiyano, wala anyang pag-iiba, kahit anino ng pag-iiba. Hindi po nababago ang ating Panginoon Diyos. Mula sa kalagayang Diyos, nananatili po siya na Diyos. Hindi ho siya nag-iba pa. Hindi ho siya nagkatawang tao. Ngayon, nasabi nila, parang tinatawaran natin yung magagawa ng ating Panginoon Diyos. At kanila pang sinasabi na ang Diyos, di ba, ano bang kapangyarihan meron siya, kapatid na Gerson? Pakinggan po natin sa Genesis 35 at ang talata po ay 11. At sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Maliwanag po ang pahayag mismo ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talagang ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Kung gugustuhin po niya na magbago o baguhin ang kanyang sarili, kayang-kaya po niyang gawin. Pero ang question, pumapayag ba ang ating Panginoon Diyos? Doon sa sinasabi nga nila na mula sa pagiging Diyos nagbago ng kalikasan o kalagayan. Ang ating Panginoon Diyos nagkatawang tao. Hindi po, sapagkat siya na rin po mismo ang may sabi. Ako ang Panginoon na hindi nababago. Ang sabi pa ng Biblia, walang pagbabago kahit anino man ng pag-iiba. Baka naman ang isipin nila ay hindi kaya nililimitahan natin kung ano ang magagawa ng ating Panginoon Diyos. Di ba, sinabi na rin natin at nakita natin at napatunayan sa Biblia, makapangyarihan siya sa lahat. Hindi niya ba kayang gawin yung magkatawang tao siya? Pakinggan po ninyo sa awit, dito po sa 115 at ang talatay 3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Napakaliwanag po ang sabi ng Biblia. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat at kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Basta kung ano yung gusto ng Diyos, kaya nang gawin yon, di ba? Gusto niya ba na siya magkatawang tao? Hindi po kasi tiniyak na po sa atin kanina na hindi siya nababago, lalo na kapag ang pag-uusapan ay likas na kalagayan nga, di ba? At paano pa pinatunayan ng ating Panginoon Diyos mismo na hindi po pwede yung sinasabi ng iba na nagkatawang tao siya? Pakinggan po natin sa Hoseas sa 11 at ang talata po ay 9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Ito pong pahayag mismo ng Panginoon Diyos ang sinasalungat ng mga nagtuturong ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya po mismo ang may sabi, ako'y Diyos at hindi tao. Maliwanag sa talatang dinasa mo, kapatid na Gerson, na ang ating Panginoon Diyos hindi pumapayag na siya'y maging tao, di ba? Tama na lahat ng ibigin niya pwede niyang gawin. Kasi nga, makapangyarihan sa lahat. Pero lang yung binabanggit nilang magkatawang tao. Kasi nga, hindi siya pumapayag na maging tao. Ako'y Diyos anya
at hindi tao. Ngayon, may argumento sila dyan na dapat nating suriin at ipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Ang sinasabi nila, hindi ba anya espiritu ang Panginoon Diyos? Ngunit hindi nawawala ang pagiging Diyos niya kung siya'y magkakatawan tao. Parang bakal lang daw yan na kapag nagbabaga ay mukhang baga, ngunit namamalaging bakal pa rin siya. Kaya sabi pa nila, mag-anyong pulubi man ng isang mayaman, namamalaging mayaman pa rin siya. Nag-anyo o nagmukhang pulubi lang. Yan para igiit nga yung paniniwala nila na mula sa pagiging Diyos, nagkatawan tao. Yan po ay kauri lamang po noong pangangatwiran po ng isang pare na sumulat po ng aklat na Pananampalataya at Katwiran na si Monsignor Jose C. Abriol. Sa pahina 30, ganito po ang ating mababasa sa aklat na kanyang sinulat. Kung ang Diyos ay dalisay na espiritu, bakit may katawan si Kristo? Sa makatwid, hindi siya Diyos. Tunay ngang ang Diyos ay dalisay na espiritu, ngunit hindi ba siya'y maaaring mag-anyong tao? Maipilit lang, di ba? Opo. Ito pa po ang sabi. Maaari ding magkatawang tao siya na di nawawala ang kanyang pagka-Diyos. Ang bakal na nagbabaga ay nagmumukhang baga, ngunit hindi nawawala ang pagkabakal. Ang Pangulo ng Pilipinas ay maaaring mag-anyong magsasaka, mekaniko, at presidente, ngunit hindi nawawala ang kanyang pagkapangulo. Kung hindi ipinahayag ng Diyos, di makikilala ng tao na ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun nga po ang sinasabi po nila. Itinulad pa po nila ang Diyos sa bakalan niya na nagbabaga, na nagmumukhang baga, ngunit hindi nawawala yung pagkabakal. Itinulad pa sa presidente. Opo. Itinulad pa sa magsasaka at saka sa mekaniko. Mapapansin po na idinaraan nila sa kuro-kuro o sa kung ano-anong paghahalimbawa ang kanilang pagpapaliwanag para lang ma-justify yung kanilang sinasabing ang Diyos ay Diyos na nagkatawan tao. Pwede ba yung kapatid na Jason? In the first place, pwede bang itulad ang Panginoon Diyos sa mga bagay na yun na binabanggit nila? Pakinggan po natin sa Isaias po 40 at ang talata po ay 18. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Maliwanag po sa binasa natin sa Biblia, sa pamamagitan ng rhetorical question ay binigyan diin na hindi dapat itinutulad ang Diyos sa kung ano-anong bagay o kung kani-kanino. Ang sabi po, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos o anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? At sa panahong Kristiyano, paano itinuro ng mga apostol na malinga na itulad ang ating Panginoon Diyos sa iba't ibang mga bagay? Pakinggan po ninyo sa Gawa 17 at ang talatay 29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo. Yayamang tayo'y lahi ng Diyos, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos katulad anya ng ginto, pilak o bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Bawal ng ating Panginoon Diyos na itinuro ng mga apostol na itulad siya sa iba't ibang mga bagay, di ba? Kaya mali na ituro o kaya papaniwalain ng tao na ang Diyos mula sa pagiging Diyos ay nagkatawan tao. Maliwanag sa Biblia na ang aral po na yan ay paniniwalang pagano at sumasalungat po sa mga katotohanang itinuturo po ng banal na kasulatan na ang Panginoon Diyos hindi po nagbabago kahit aninoan niya ng pag-iiba. Di ba? At kung ihahalimbawa, itutulad siya sa iba't ibang mga bagay, maliwanag din. Hindi pumapayag ang Diyos ng gayon. Kaninoan niya siya itutulad o iwawangis. Niisipin di ba? Hindi na marapat Kaya mali po yung gayong paniniwala. Ngayon, ang kanilang sinasabi, nakasulat daw kasi sa Juan 1:1 at 14 na ang Panginoong Hesukristo, Berbo na Diyos na nagkatawan tao.
Ano ang sagot natin diyan, kapatid na Gerson? Mabuti po ay basahin po muna natin yung talatang Mm. binabanggit, ang 1:1 at 14. Ganito po nakasulat, sa pasimula ay ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa may kasama na siya ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng bugtong na anak na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Mm. Unang-una po ay sana napansin po nila na wala naman pong binabanggit sa talata na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Mm. Ang maliwanag po, ang sabi po, sa pasimula ay ang salita. Yung din ang berbo. Opo, Diba? yun din po ang berbo. Na ang kaulugan po, ang Panginoong Jesucristo, bago po lalangin ang sanlibutan, siya po ay wala pang kalikasan, Mm. kundi salita pa lamang o berbo po ng ating Panginoon Alin Diyos. ang nagkatawang tao, kapatid na Gerson? Yung At- salita o yung nagsalita? Ang sabi po sa atin ng Biblia, nagkatawang tao ang salita. Wala nabanggit na nagkatawang tao ang Diyos. Yun po ang mali ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos. Mm. Pinalitan po yung nakasulat sa Biblia. Mm. Ang nakalagay, ang nagkatawang tao, ang salita, na ang katumbas po nito, natupad yung sinalita ng ating Panginoon Diyos. Mm. Kasi wala pa namang Kristo sa likas na kalagayan Opo. noon, di ba? Meron isipan o panukala pa lang. Kaya nga ang banggit ay salita na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Opo. Nang sabi nagkatawang tao, natupad. Kasi nga, tao ang kinatuparan, ang ating Panginoong Kristo. Mali yung paniniwalang ang Diyos mula sa pagiging Diyos nagkatawang tao. Sumasalungat ngayon sa katotohanan. Ngayon, bakit kaya? Mabuti tiyakin natin mula Opo. sa banal na kasulatan. Bakit ang banggit dyan? Nagkatawang tao ang salita. Mateo 1:18 at 20. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ito po ang katunayan o katuparan nung sinasabing nagkatawang tao ang salita. Mm-mm. Ang sabi po, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay ipinagdalang tao ng kanyang ina na walang iba kundi si Maria. Mm-mm. At tao nga ang katuparan, di ba? Kaya nga dinadalang tao Opo. ipinanganak, di ba? Ang tunay na Diyos kasi hindi ipinapanganak. Ang tunay na Diyos hindi pinagdadalang tao. Tao nga, pagkatapos Diyos, di ba? Opo. Kaya mali yung paniniwala nila na yung binabanggit doon, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao doon, yung salita na ang katumbas, natupad, na ang kinatuparan, tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa Juan 8:40, di ba? Opo. Itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay tao na nagsaysay ng katotohanan. Ngayon, ano ang pinatutunayan yon? Paano pa napatunayan na hindi nga ang Diyos ang nagkatawang tao? Pakinggan po natin sa 1:17, 1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Mm-hmm. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Maliwanag po kung sino ang Diyos na ipinakilala ng Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. Hindi po yung kanyang sarili, kundi walang iba, kundi ang Ama lamang. At yan ang pinaninindigan natin, Opo. yung mga katotohanang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat sa Biblia. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo po naninindigan na iisa ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Kasi po, ang nagpakilala po mismo sa Kanya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ang tatanggapin po natin ay ang pagkakilalang iisa ang tunay na Diyos, ang Ama,
na nasa langit, yan po ang ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan ayon sa pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kailanman, hindi po nagkatawang tao ang tunay na Diyos. Hindi rin po totoo ang sinasabi nila na ang Diyos daw ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Hindi po. Kasi maliwanag, itinuro ng Panginoong Hesukristo nang narito sa lupa na ang Ama na nasa langit ang siyang iisang tunay na Diyos. Sana sa pagkaunawa at pagkakilalang ito, makasama po namin kayo para maisagawa natin ang tunay na paraan ng paglilingkod sa tunay na Diyos at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po at bago tayo matapos, mananalangin po muna tayo. Panginoon po namin Diyos, Opo. nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo. Amen. Patuloy na ginagamit mo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo Opo. upang ipahayag po ang iyong mga katotohanan. Amen. Maawa ka po, tulungan mo ang mga nagsusuri. Amen. Makilala kanila na iisang tunay na Diyos at makilala rin na sugo mo ang Panginoong Hesukristo. Amen. Maawa ka po, Panginoon po naming Hesukristo, patuloy na kasangkapanin ang iyong banal na iglesia para maipalaganap ang mga katotohanan at marami pa pong tao ang magkaroon ng wastong pagkilala sa Diyos at magtamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Ama namin Diyos, sumasampalataya po kami. Iginawad mo ang biyaya at pagpapala sa banal na iglesia. Amen. Gayon rin po sa mga sumusubaybay at nakikinig sa programang ito at sa pamamahalang inilagay mo po sa Iglesia ni Cristo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954@ainsaradio.org. Maaari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02-7005-8536. Maraming salamat po.